Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo i-enroll ang inyong GCash account sa inyong DAEM or SSS Disbursement Account Enrollment Module. Ngayon, kailangan nyo lang mag-open ng account niyo sa inyong SSS. So, lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. So, pagka-login natin dito, makikita nyo dito sa pinaka-left side, yung ganyang sign. Click lang natin yan. Yan yung dashboard. So, dito, click lang natin tong services. Under services, makikita natin dito yung disbursement account. Click natin yan. Ayan. So, ito yung mga important reminders sa pag-enroll ng inyong disbursement. So, dito, kung halimbawa yung cellphone number ninyo is naka-connect na yan sa ibang SSS account, so hindi pwede. Then, double check, triple check nyo yung mga information ninyo kung tama ba bago kayo mag-proceed dito. Take note na kung ang gagamitin ninyo is RTCs or CPOs, so kailangan ang pinaka-maximum lamang na amount is 100,000 pesos. So, kung halimbawa, lagpas na 100,000 pesos yung makukuha nyo dito kay SSS na benefits, so wag kayong gumamit ng RTC or CPOs. Ang gagamitin ninyo is bank. Then, pag halimbawa naman, GCash or Pimaya yung gagamitin ninyo, so ganun din, pinaka-maximum is 100,000 pesos. Kung halimbawa, yung GCash ninyo is nakalink naman yung bank, so pwede naman itong up to 500,000 pesos. So, kung hindi alam yung estimated na benefits na makukuha ninyo, hindi nyo alam yung exact amount, so ang gagamitin nyo na lang or i-enroll yung disbursement dito is bank na lamang. So, pag bank kasi, mas mataas sa 100,000 pesos ang pinaka-maximum. For more information, basahin nyo na lang yung mga details or mga important reminders na nakalagay dito regarding sa disbursement account enrollment. Ngayon, click na natin tong my box. Ayan. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na tong proceed. Dito, mamimili kayo kung bank or e-wallet, RTC or CPO ba yung i-enroll ninyo. Take note dito na kung halimbawa ang i-process ninyo is loans, so hindi pwede ang e-wallet, RTC or CPO. Dahil ang e-wallet, RTC or CPO is para lang siya sa mga benefits. Hindi siya pwede sa any SSS loan. Kailangan natin mag-enroll ng disbursement account dito dahil dito ihuhulog ni SSS yung pera na makukuha ninyo kung ito man ay loans or benefits. So, dito dahil ang tutorial na ito is kung paano natin i-enroll ang ating GCash account sa ating DAEM. So, pipiliin natin itong e-wallet, RTC or CPO. Click natin yung may circle. Ngayon, dito click natin to. Ayan. So, ito yung mga e-wallet, RTC, or CPO na pwede nyong mapagpipilian. So, dahil ang tutorial na ito is through GCash, so, piliin na lang natin yung GCash. Ayan. Next is your cellphone number. Again, dito, kung halimbawa yung cellphone number niyo is naka-enroll na sa ibang SSS account, so, hindi pwede. Dapat, kung ano yung cellphone number niyo dito, is hindi yan nakalink sa ibang SSS account. Kung anong nakalagay dito na cellphone number, ganun din dito. Ngayon, click natin yung next. So, dito, kailangan natin mag-upload ng supporting documents. So, ito yung katibayan natin na meron talaga tayong GCash at tayo yung may-ari ng GCash account na ito. Ito, pag mag-upload kayo ng requirements, so, kailangan attach readable colored images. Naka-format dapat as JPG or PDF format. Para naman sa tutorial kung paano ma-PDF yung requirements or yung documents, so may tutorial ako niyan. I-search mo lang sa YouTube, PDF Jubes Vlog. Nalabas na dyan yung tutorial ko. Then, para naman dito sa maximum file size,
3 MB. Kailangan 3 MB lamang yung file size ng inyong requirements na isasubmit dito. Ngayon, dito naman sa 50 characters lamang at kailangan must not contain a special character. Next naman is document type. Click natin yan. So, click natin yan. Ayan. So, ito yung sample ni SSS. As you can see, kailangan kita yung full name niyo. Kailangan kita yung cellphone number niyo. Open natin yung GCash apps natin. Pakita ko lang sa inyo yung ganitong sample ni SSS. Ayan, nakapag-login na tayo. Makikita agad natin tong profile sa right side, pinakababa. Click natin yan. So, ito na yung ating i-screenshot. Ayan, screenshot natin yan. Yan yung isasubmit natin kay SSS as proof of our GCash. So, may screenshot na tayo ng ating GCash account. So, ngayon, click natin tong draw files or click to upload. Click natin yan. Ayan, pag click nyo yan guys, lalabas na agad yung pag-attach natin ng ating pictures. So, click lang natin. So, sa aking cellphone, nakalagay is media picker. Click natin yan. Ayan, so ito na yung screenshot natin sa ating GCash apps. Click natin yan. Ayan, so makikita nyo dito na ang file size niya is 0.3 MB. So, ibig sabihin, pasayan kay SSS. As you can see, naka-color green naman, naka-check. So, ibig sabihin, pasado yun. Ngayon, dito naman sa next requirements, ipapasa natin is yung valid ID. Para naman ma-check ang list of valid ID, click lang natin tong view list of valid ID. Then, lalabas na dyan yung mga valid ID na tinatanggap ni SSS. Ngayon, dito, click lang natin tong draft files here or click to upload. Click natin yan. Click media picker and then hanapin natin yung ating ID na pinicturan natin. Halimbawa, ito na yung valid ID na pinicturan natin. Click lang natin yan. Na-attach na din natin yung ating valid ID. Next naman is yung ating selfie. So, dito sa selfie, dapat hawak natin yung ating valid ID at saka yung proof of account natin sa GCash. So, pwede nyong ipaprint yung in-screenshot yung GCash or kaya sa cellphone, hawak ninyo yung cellphone niyo at kasama yung ID. So, kailangan dito pala guys is nakaayos yung damit ninyo. Hindi pwede yung nakaspaghetti kayo, ayan, or kaya nakasombrero kayo or nakasalamin. Dapat naka-formal attire. Dapat hindi kayo nakasalamin at dapat din hindi sagabal yung buhok ninyo at dapat colored. Ngayon, click na natin ito. Click media picker, then hanapin nyo dito yung selfie ninyo. Ayan. Ayan, so yan lang yung tatlong requirements na ipasa ninyo dito. Ayan. Click na natin tong next. Ayun lang guys kung paano natin i-enroll yung GCash account natin sa ating disbursement account enrollment module. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative videos ko. Thank you for watching!